business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayun. Ano ba to? Nakala ko dumi. Ayun mga business so muli mapagpalang araw po sa atin lahat. At yun, muli magre-reaction ako mga business. Pero may galit na galit kasi sa akin sa comment section mga business So alam ko naman na gustong gusto nyo rin na binabasag ko yung mga komento nila. So yung mga business bago tayo magbasa ng komento, may ililiwanag lang ako. Kasi marami sa inyo nagtataka Kung mapapanood nyo yung live, ayan live nung una, nasabi daw sa kanya, ang sabi niya, pinalalabas niya, tumawag daw sa kanya si Kiabong. Ang galing. So ngayon, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan, di ba? Ngayon, ipaparinig ko sa inyo. Yung sinabi niya doon, yun yung sinabi ni Kiabong. So mga business, bago tayo mag-umpisa, ayan, sana pakisamahan niyo po ako hanggang matapos tong vlog. Ayan, panoorin niyo po hanggang dulo. And muli, nagpapasalamat ako sa walang sawang suporta niyo po, mga business. Lalong-lalo na pag nababasa ko yung mga komento nyo, ay grabe, nakakataba ng puso. Ayan. Sige, ituloy-tuloy mo to Tuloy-tuloy ko talaga to. Pambihira, lalong-lalo na ngayon. Grabe, galit na galit sa akin. Pinauuwi pa ang probinsya. Grabe. So, ayun mga business, may paparinig ako sa inyo. Ayan, sana pakinggan nyo. Ito ang live ni Clarissa. Di ba, adami sa inyo nagtaka. Bakit kumontak sa kanya si Bong? Samantala wala namang alam sa cellphone yun. Ang alam lang nun makapanood, ayan, yun lang. Pero kinontak daw siya ni Kiabong. Di ba? Sino nakapanood sa inyo nun? Shoutout sa mga nakapanood nun. Ngayon, si Kiabong din ang sasagot nun. Okay? And panoorin nyo po bukas sa vlog. Ayan, panoorin nyo sa vlog ng Ka-Business Official para malinawan din ho kayo kung ano ba talaga ang nangyari, bakit nagkausap sila ni Clarissa tsaka si Kiabong. Abangan nyo po yung vlog. Di bali magkasunod lang neto mga business. Pag-upload ko neto, siguro kinabukasan vlog din ni Kuya. Kinabukasan. Pag-upload ko neto, maya-maya upload na ni Kuya. So abangan nyo po mga business sa Ka-Business Official yon. Kasi nakita na naman ni Kuya Damulag. Abangan nyo yung patungkol kay Kiabong. Kaabang-abang yan. Panoorin nyo. So yung mga business, start tayo. Ito ang sinabi niya. Nakinontak daw siya ni Kiabong. Okay? Pakinggan nyo business Gusto ko lang pong ipakita na si Bong biglang tumawag sa amin na nandito kami sa McDo po, kumakain kami. Sorry to say. Ayan, diba? Ulitin natin. Gusto ko lang pong ipakita na si Bong biglang tumawag sa amin na nandito kami sa McDo po, kumakain kami. Sorry to say. Ayan, restaurant. Diba? Doon pa lang si Bong tumawag sa amin. Parang ipinapakita niya talaga si Kiabong ang naghanap sa kanya para makontak siya. Ang galing. Ang galing. Diba? Parang inaano niya, diba? Bakit tumawag sa akin si Bong? Parang ganun ang gusto niyang mangyari. Parang gusto niya ganun ang sabihin ng mga viewers niya. Oo nga bakit tumawag sa iyo? Imbis na tumawag kay Ka-Business. Ganon. Kasi kinontak daw siya ni Kiabong. Diba? Ang galing. Ang galing. So ngayon naman, mga business, ito ang sabi ni Kiabong. Pakinggan nyo. Yung interview ni Clarissa sa'yo, totoo ba yun? Parang totoo ba yun na nakausap ka ni Clarissa? Hindi totoo. Yung live? Yung kaibigan niya, inalok na sa akin, nabot lang sana kaibigan niya.
Inabot lang ka. Hindi ko naman kilala yung babae na yun, basta inabot lang sa akin. Paano nangyari na nagkausap? Di ba? Sasabihin niya sa live niya kinuntak siya ni Kuya Bong. Parang pinalalabas niya si Bong ang tumawag para yung mga viewers may isipin. Bakit kaya kinuntak ni Bong? Di ba? Yung pala yung kakilala niya. Ngayon, lumalabas na unti-unti ang totoo. Di ba? Sabi ni Kuya Bong, hindi ko naman kilala yun eh. Inabot lang sa akin eh. Inabot lang eh. Oh. Parang, kaya pala. Kaya pala yung live na yun, parang balisa si Kuya Bong. Hindi siya napapakali. Kasi nga, inabutan lang siya ng cellphone. Ang galing, di ba? Pero kung papanood nyo sa live, para bagang, si Kuya Bong ang may kailangan. Tawang-tawa pa siya, oh. Grabe, Ang lupit mo doon, Yung pala, yung kaibigan mo lang tumawag para makausap mo si Bong, pero pinalalabas mo sa live mo. Bakit ikaw ang kinontak? Ang galing. Ang galing kumamada ng istorya. Yung istorya ang kasinungalingan ba? Abangan nyo bukas. Mamaya, ayan. Abangan nyo mamaya ang vlog ng Ka-Business Official. Andun si Kuya Bong. Hihi. Ito lang ang masasabi ko, Sa ngayon, ito pa lang, video pa lang ang nakikita ng mga ka-business natin dyan. Yan si Clarissa. Video pa lang. Ganyan ang mga sinasabi ni Kuya Bong. Paano pa kaya pag nakausap ni Kuya yung personal, lalaka Clarissa? Lalabas at lalabas talaga yan. Sabi ko nga sa'yo, huwag kang gagawa ng istorya. Diba? Tapos sinasabi nyo lagi, ayaw na sa inyo, tigilan nyo na. Pero mamaya, pag-upload ni Kuya mo, papanood nyo dun, na ayaw na talaga ni Kuya Bong sa ka-business. Ayaw na. Totoo yan. Ayaw na ni Kuya Bong. So, panoorin nyo. Isinusuka na nga kayo ni Bong eh. Talaga ba? Diba? So sana nalinawan yung iba na napapaisip, nga, bakit kaya kay Ka-Business hindi tumawag, kay Clarissa tuloy tumawag, di tuwan-tuwa si Clarissa. Yung pala, hindi naman pala talaga gusto ni Kuya Bong na tumawag. Tinawagan lang ng kaibigan ni Clarissa, si Clarissa, para makausap si Bong. Pero yung sasabihin na si Bong talaga natawagan mo nga si Clarissa, kausapin ko. Walang ganun. Pero bakit ang lumalabas dun sa live niya, tinawagan siya? Kasi gusto daw siya makausap. Geng, geng. Meow, 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 meow. Ang lupit, di ba? Ang lupit. Magaling. Naku po, wag naman sana. Pag nagkita si Kuya tsaka si Kuya Bong, nagkausap ng masinsinan yan, naku po. Pagsisilabasan. Bukod pa doon, naku po. Malalaman namin ang bahay. Agoy. Naku po, naku po. Naku po, naku po.
De, joke lang. Business, ano. Baka masaktan naman si Clarissa. Hindi naman masyado. Huwag naman natin saktan, ha? Kasi mga business, ano, punta naman tayo dito sa comment section. Dito talaga may galit na galit sa akin. Pati sa comment section ko, pinapasok talaga ako. Grabe. Malakas talaga ang ano nito. Malakas ang ano niya sa sarili niya. Talaga fan na fan ni ano, Clarissa, mga business. Ito muna lang basahin natin. Kasi nung nakaraang vlog, natalakay natin dun bakit kinasal sila online. Ayan. So ngayon naman, may nag-comment dun, mga business. Apektado. Sabi ni Susan Bantilio, pakialam mo kung kasal na sila. Huwag ka na mag-content. Buhay nyo na lang ang atupagin nyo. Huwag yung buhay ng iba. Bakit pakialam mo sa kanila? Buhay nila yun para lang may i-content ka. Kakahiya kayo, mga pusang sunod-sunuran sa amo. Oha! Ang lupit! Naniniwala din siya na may kasalang online. Di ba? Pakialam ko na kung kasal sila. Wala akong pakialam doon. Natatawa lang ako, bakit online? Yun lang naman yun, Susan. Ma'am Susan. Yun lang yun. Wala, kung kasal sila, wala kang problema, di ba? Wala namang ano doon eh. Problema doon kung kasal sila. Natatawa lang ako, bakit online? Di ba? I do. Paano kung mahina internet? Paano kung biglang mag-loss ang internet? Paano maubusan ka agad ng data? Di extend muna yung kasal. Uy, maya-maya. Sabi siguro ng padre, wait lang kasi mahina internet. Paload ka muna dong paload. Kaya para matuloy na tong kasal. Kaya natatawa ako. Di ba? Yun lang naman yun eh. Ang tutuusin, wala naman talagang pakialam. Buhay nila yan. Pero bakit ka rin kasi nakikialam? Buhay din nila yan ah. Bakit ka nakikialam? Buhay ko rin to. Ngayon, pakikialaman kita kasi nangingialam ka. Parehas tayong walang pakialam sa kanila. Pero dahil sa nangingialam ka, pakikialaman din kita. So, naintindihan mo. Pakialam mo kung kasal na silang wala, wag ka na mag-content. Di si YouTube nga, hindi ako sinabihan na wag ka na mag-content. Kagwang Intoy official. Di ka na pwede mag-content. Di nga nagsabi sa akin si YouTube eh. Ikaw tuloy. Ang lakas ng loob mo pagsabihan ako ng ganyan na. Di ako susuko. Di ako titigil. YouTube channel ko to, hindi mo YouTube channel to eh. Akin to, akin ba akin? Gumawa ka rin nun sa'yo. Para nakakapag-desisyon ka sa sarili mo. Yung pagdidesisyonan. Ito pa lang eh, pinakikialaman mo na buhay ko eh. Huwag ka na mag-content eh. Diba? Nagsasalita ka ng ganyan, tapos nangingialam ka rin ng buhay na may buhay. Diba? Ang atupagin mo daw, wag yung buhay ng iba. Bakit? Pakialam mo sa buhay nila. Wala nga kasi ang pakialam dun eh. Kung kasal na sila, di ba? Nag-ano ba ako doon na wag kayo magpakasal? Natatawa lang ako kasi bakit online? Yun lang yun. Kakahiya kayo, mga pusang sunod-sunuran sa amo. Ayan na naman yan.
Naging mabuti kasi sa amin si kuya. Ang ka-business family. Ang first family. Mabuti kasi sa amin. So kawalang hiyaan naman kung tatraydorin pa namin sila. Gaya na lang ng ginawa na itong mga to. Di ba? Ginawan ka ng mabuti ng tao. Tapos susuklian mo ng hindi maganda. Di ba? Di ang pangit ng resulta. Tingnan mo. Salamat na nga lang kami kasi hindi kami ang naging sample para sa ganitong issue. Salamat na lamang kami kasi ang naging sample, ayan, si Clarissa, si Okray, si Aningat. Yan yung mga tinulungan. Na ngayon, sumisira sa ka-business. Oh. Yan yun sila. Kami, kaya kami sumusunod kay Kuya. Naging mabuti sa amin eh. Yung kahit naman kay Larik Aningat eh. Tsaka kay Okray. Tapos kay Clarissa. Naging mabuti naman si Kuya eh. Sa inyo. Yan nga ang sinasabi. Dito sa mundo, pag gumawa ka ng kahit na 100 times na kabutihan, pag nakitaan ka ng isang pagkakamali, yun at yun na yung titingnan nila. Hindi na mababaliwala yung mga nagawa mong kabutihan para sa kanila. So yun. Diba? Yun. Kaya kami sumusunod kay Kuya. Hindi yung inuutosan kami ng mga ganto, ganyan, para sa para kayo dalihin. Hindi. Sumusunod kami sa mga aspetong mabuti. Hindi yung pagiging sunod-sunuran. Pagtanaw kasi ng utang na loob yun. Diba? Utang na loob ba? So okay na ako sa iyo. Pas na ako. Pero kung gusto mo mangialam ulit ng buhay ko, mag-comment ka pa. And pakikialaman ko rin buhay mo. Para patas lang tayo. Okay? So, dito na tayo sa galit na galit sa akin. Puro to si kay Anita eh. Puro kay Anita. Ayan o. So, maikli lang talaga itong video ko. Pero paabutin ko mga 40 minutes. Para naman may revenue ko. Okay? So yung mga business ito una, sabi niya, ikaw daw malakas kumain kinaka-business kaya lagi ubos bigas nila, KB. Ang hirap pala tumaba. Oo, kung nagsasabi sa inyo. Kasi pag tumaba ka, ikaw pagkakamalan na malakas kumain. Malakas naman talaga ako kumain. Diba? Sa ingin mo naman, wag yung bigas, pambihira. Dapat kanin ang komento mo, hindi bigas. Ang hirap kaya nguyain ng bigas. Sa ingin naman, bigas. Anong kala mo sa akin? Ibon? Ibon na, naku po. Kumakain ng palay. Maya pala, maya. Kaya, manok, kumakain ng bigas. Bihira ka naman. Sa ingin ba muna ka para maging kanin? Ayan. Yan, masarap na kainin yun. Ikaw daw yung malakas kumain kinaka-business kaya lagi ubos bigas nila, KB. Tibira nga, ang lakas kumain eh. Bakit ako lang nakikita mo? Sino ba matama sa Ang ano lang dun, bakit ikaw ang nagre-reklamo, hindi sila kuya?
Di nga ako sinabihan ni Kuya na, Tuy, dahan-dahan ka naman sa pagkain mo, ubos na bigas natin. Walang ganun. Ikaw tuloy nagre-react ka. Di ba? Tsaka hindi nauubusan ng bigas yun. Nagbibigay nga ng bigas, nauubusan tuloy. Nakakatawa ka lang talaga. May masabi ka lang. Yun lang yun. Wala ka naman alam pala eh. Nagkukomenta ka ng ganito. Comment siya ng ganito. Hindi niya nga alam kung ano nangyayari sa loob ng bahay. Maraming bigas doon. Kahit papakainin mo buong pamilya mo, buong angkan mo, di yun mauubos yung bigas doon. Namimigay nga ng bigas. Tapos yung nagbibigay tuloy, mawawalan. Nag-iisip ka ba? So next tayo. Alright na siguro ako dyan. Nalinawan na siguro dyan. Nalinawan ka na siguro dyan sa ganyan. Awo, kita mo. Siya na naman, no? Anita Ikatre. Sabi nyo, balik ka na lang sa probinsya mo. Magtanim ka na lang kamote. Wala na papakain sa inyo amo mo. Humina na views ng amo nyo. Babalik ako sa probinsya para magbakasyon lang. Hala, kawawa siya. Minamaliit yung mga nagtatanim ng kamote. Ganyan siya kataas. Mayaman siguro siya. Kasi yung mga nagtatanim ng kamote, minamaliit niya lang. Magtanim ka na lang ng kamote. Magpasalamat ka, biniyayaan ka. Kasi kung nagkataon ka, ikaw ang nasa sitwasyon ng mga mahihirap, baka 1 linggo lang na hindi ka makakain. Straight na yung paa mo. Tapos, liwanag yung bakod nyo. Diba? At least, yung mga nagtatanim ng kamote, hindi mo alam kung paano nila pinaghihirapan buong araw sa pagtatanim, bilad sa araw. Tapos uhusgahan mo, samantala wala ka namang inaambag sa pagkain nila. Diba? Kami, halimbawa kami, kasi yun ang gusto mo eh, na magtanim na lang ako ng kamote. Ako ang nasa sitwasyon ng nagtatanim. Sige. Kung ako ang nasa sitwasyon ng pagtatanim, sino ka? Diba? Wala kang naitutulong sa amin sa pagsasaka ng kamote, pagtatanim ng kamote. Wala ka. Wala kang ambag, kaya wala kang karapatang husgahan ang mga maliliit na tao. May mga pinag-aralan nga talaga kasi kayo. Kawawa naman yung mga nagtatanim ng kamote, walang kamuang-muang pero, 'di ba? Kasi may masabi lang sila na panglalait. Lahat gagawin nila. Ayan sila. Di nila alam yung mga sinasabi nila may naaapakan na. Ako yung mga sinasabi ko rito, nagbabase lang ako sa mga sinasabi nyo. Pero, wala akong naaapakan tao. Kayo, yan. Kasi, hindi ako magre-react kung wala kayong mga sinasabi.
Tapos sabi niya pa, wala nang papakain sa inyo amo mo. Humina ng views ng amo nyo. Oh, talaga ba? Wala nang papakain? Sinabi ko na nga sa iyo eh. Nagbibigay nga ng bigas tapos kami tuloy walang makakain. Diba? Meron kami. Pambihira naman. Hindi nawawala ng bigas ang ka-business. Kasi lagi pinagpapalayan. Naiinggit ka? Kaya mahina ang views, so wala nang pera, wala nang revenue. Pero abangan mo sa susunod na vlog ng Ka-Business Official. Baka mamaya may masabi na naman kayo, bakit bumili ng ganito? Diba? Sus, magsisilabasan na naman yung mga basher doon. Totoo yan. Tingnan nyo, abangan nyo. Andun yan sila, nakaabang. Sigurado yan. Kasi yan yung mga inaabangan nila yung may mapupuna sila. Ang gagaling. Wala nang pambili, papambili ng bigas, amo nyo, para pakain sa inyo, humina na revenue. Ang dami namin pwedeng bumili ng bigas eh. Kung halimbawa mawala ng bigas. Kasi kahit papano, kumikita na rin kami. May makakain pa rin kami nang sama-sama. Naiinggit wala siguro itong kasama sa bahay. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Hindi mauubusan ng bigas ang ka-business. Ano ka ba? Tandaan mo sana yan. Kahit na anong mangyari, hindi mawawala ng pagkain yan dyan. Sabi niyo, kaya ayaw na sa inyo ni Buhong kasi mga plastic daw kayo lahat. Sinabi ni Bong sa'yo? Kung sinabi yan sa'yo ni Bong, hindi ginagago ka lang din. Kasi pagka nagkita yan si Kuya tsaka si Kuya Bong, nako po. Ayun na naman, pa-cellphone na naman si Kuya Bong. Pahiga-higa sa kwarto niya. Ayan na naman. Back to normal. Habang kayo, bakit pa kasi bumalik yan doon? Galit na galit. Panoorin mo sa vlog ng Ka-Business Official maya-maya. Ayan, panoorin mo doon. Ito matindi. Ito matindi mga business. Sabi niya, alam mo ba, Nugnog, magkano sinasahod ni Rick sa ABS-CBN? Wala sa katiting na sinasahod mo sa pagmumukhang tanga mo sa vlog mo. Wawa ka. Oh my God. Talaga ba? So, sobra-sobra sinasahod ni Ninong. Nong, baka naman. Malaki pala kinikita mo eh. Yung sinasahod mo eh. Baka naman, Nong. Ang laki pala eh. Malaki pala sinasahod mo eh.
Baka pwede ambunan mo naman ako. Inaanak mo ko eh. Inaanak mo ko nung. Hindi, joke lang. Siyempre, ayokong tumanggap. Lalong-lalo na pag galing kay Rick Aningat. Kasi iisipin mo na lang, malaki pala sinasahod niyan eh. Bakit kailangan niya pa manghok ng mga sponsor kung sumasapat ang sinasahod niyan? Eh, bakit ba siya nag-vlog? Di ba kasi umaasa rin na sana pagdating ng araw, malaki din ang kitain kung sumasapat nga naman yung sinasahod niya, di ba? Sumasapat pala eh. Bakit nagmukha rin siyang tanga noon sa vlog niya? Sipin mo yan, Anita. Anita ka. Ang sa waray pa, anitan ka. Di mo naintindihan yung anitan ka, no? Intindihin mo sa waray. Masakit yun. Ikaw ang anitan ka, di ka na puro ko. Kung nano-nano lang mo ganyan ka na mo. Nga anitan ka. Intindihin mo sa waray. Masakit yun. O kaya magpaturo ka kay Clarissa. Mapapaisip ka na lang. Nga anitan ka, Goodman. Kawaray ning batasan. Magurang ka pa haakon, pero kung magginakan ka, baga-baga kulay ko ang manghud. Diba? Sinasabi mo rito, alam mo ba, Nugnog, magkano sinasahod ni Rick sa ABS-CBN? Wala sa katiting na sinasahod mo sa pagmumukhang tanga mo sa vlog mo. Kawawa ka. Mabalik tayo kay Rick Aningat, ano? Malaki yung sinasahod niya sa ABS-CBN. Tapos ako nagmumukhang tanga sa vlog. Bakit si Rick Aningat sinubukan din magmukhang tanga sa vlog? Diba? May YouTube channel din si Rick Aningat, diba? So, sinasabi mo rin, nagmukhang tanga rin siya dati. Pero malaki sinasahod niya. Bakit nga ba? Sagutin mo. Binasag mo yung idolo mo. Diba? Malaki pala sinasahod niya eh. Bakit nanguhuhok ng mga sponsor? Tanongin kita. Dahil ba gusto niya maraming mag-sponsor sa kanya? Kasi hindi sumasapat yung kinikita niya. Tama ba? Sumasapat pala yung kinikita niya eh. Lagpas-lagpas pa eh. Bakit nagmukha rin siyang tanga sa vlog niya? Tapos, nanguhok pa ng sponsor. Kaya nga siya nagkaroon ng issue sa ka-business family. Kasi sinusubukan niyang siraan kami para mapunta sa kanya yung sponsor. Yan, nagka-issue. Yun ang tanong dun. Nalilinawan ka na. Anitan ka. Shoutout sa mga waray na nakakaintindi sa sinasabi ko. Matatawa na lang kayo. Di ba? Wala sa katiting. Bakit? Tanungin kita. Sana mag-reply ka. Magkano ba sinasahod ni Rick Aningat monthly? Di ba?
So ngayon, isipin mo. Isipin mo daw. Sumasapat na pala yung kinikita niya eh. Bakit kailangan niya pa mang-hook ng sponsor? Bakit niya pa kailangan magmukhang tanga sa vlog? Yan lang naman tanong dun eh. Kasi sinubukan niya rin mag-vlog, kaya nga siya nagpakilala sa ka-business family. Kasi malaki kinikita niya sa ABS-CBN eh. Sumasapat daw eh. Pero bakit nagtatry mag-vlog? Nagmumura pa pagka hindi sinusunod yung gusto niya dun sa tinutulungan niya. Eh, kala mo hindi ko alam yon? Ano sabi niya, oh? Yung bata yan, yung bata yan. Hindi marunong sumunod. Nakakainis. Oh. Sino yung nagmumukhang tanga? Ako, patawa-tawa lang. Nagre-react. Yan. Pero halos pumantay sa sahod nyo. Ah! Diba? Ito, patawa-tawa lang ako. Di pa pagod. Pero yung sasahurin ko, nako po, di ko nasasabihin. Baka sabihin nyo, nagyayabang. Di ako nagyayabang. Kasi mga business, maikli lang tong video ko. And gusto ko lang talagang, kaunti lang kasi kinoment nito eh. Naantay ko to si, mag-reply eh. Basta, so ayan mga business, hanggang dito na lang tong video ko. And maraming salamat po sa pagsama nyo. God bless po sa atin lahat mga ka-business. Patuloy natin suportahan ka-business official, ka-business family, syempre Papa Jeans TV. Ganon din po kami mga kagwang. Ayan mga ka-business. Syempre, suportahan din po natin Vera Invito Official. Ano po mga business. So, support po sa buong miyembro ng ka-business family. Alright? Alright. Gang gang. Meow, 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 meow. Meow. Meow, 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 meow. Alright na mga business. Saglit lang ang vlog ko eh. Naantok na rin kasi ako eh. Bibitinin ko muna kayo. Next time na lang babawi ako. Dadamihan ko ng screenshot. Naging busy lang kasi kanina so walang gaano naging screenshot. Pero, pangako, promise mga business, babawi ako sa susunod. Dadamihan ko na. Okay? Okay po? So yan, God bless po sa atin lahat mga business. I love you all. Berabanat lang tayo. Alright? Good night po. Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold.
Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo.